Our topic for today is in the book of Proverbs 23. Ayan. At ito mga kapatid, kanina I had a I would say a friend. At itong friend na ito ay sabi niya, naganda ako ng isang party sa aking anak. And inibita ko yung mga classmate ng mga anak ko sa isang restaurant. Hi, Sister Jubel. Sister Jubel, nakakain na kayo dyan? Nakaluto na kayo? Okay, very good. Nasa sister Sister yung isa, ayan. Hindi lang kayo magtabi, lagi kayo magkahiwalay ng magdalawa pa kayong video, dalawa pa kayong video. Anyway, tapos ito, naganda sila sa restaurant. Siyempre, ibang nanlibre. Ha? Ibang nanlibre, Sister Edith. Ang dami niyang in-order. Hindi na nahiya sa nanlilibre. Alam niyo mga kapatid, of course, ako kapatid, tatapatin ko kayo, medyo magana din akong kumain. At sa bahay na Sister May, pag ako'y nandoon, talagang hindi pa pwedeng, ang mga kapatid ni May, malalaki din yan, mga 6 footer. Pero sila, hindi sila malakas kumain ng ulam. Ako kasi malakas sa ulam. Kaya sa bahay namin, hindi pwedeng isang ulam lang, Sister Jubel. Kailangan lagi 2 o 3 na ulam. Kahit po konti lang, basta ayaw ko ng konti. So ako yun. Pero kapatid, pag ikaw ay nasa handaan, pag ikaw ay nasa punsyonan, kumbaga sa Batangas, si Pastora Arlene, medyo sabi ng Biblia nga, ay lalagyan mo ng sundang ang liig mo. Alam mo yung kasabihan na gano'n? Nasa Biblia, biblical yun eh. Lalagyan mo ng kutsilyo, tasakan mo ng kutsilyo ang liig mo para hindi ka ganahang kumain. Amen. Yan ang tinuturo ng Panginoon. Yan ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Yan ang itinuturo sa atin ng Biblia na ito, mga kapatid, ay isang aral sa atin. Pag tayo ay kumakain, oo, masarap ang pagkain, pero at ang sinasabi dito, lalo na pag ang kaharap mo ay mga mataas na katungkulan. Yan. Ang kausap mo, ang kaharap mo, mga dignitary, mga taong may sinabi. At maganda rin sa tao yung may paggalang. Hindi pwede yung parang kala mo kumakain ka, kasalo ka na, parang feeling mo, friendly na kayo. No. Do not forget, the Bible is telling us, kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong kaharap. Even Joseph, when he went to the palace, he has to shave his beard in respect, in courtesy to the Pharaoh. Hindi pwedeng, may mga taong bastos. May mga taong walang modo. May mga taong hindi marunong rumispeto. Tayo, lalo na tayo ay nakakarinig na salita ng Diyos. Kahit ano pang region mo, kasi may mga region yan eh. May kasabihan na, ganito, pag ganito itong lugar na ito, hindi ito mga magalang. Pero ang paggalang kasi, napapag-aralan. Lalo na kung ikaw ay nakarating na ng kolehiyo. At ang tao, kahit wala namang mataas na pinag-aralan, pero likas sa tao. Either magalang ka or hindi. Importante mga kapatid yun. Para malayo ang inyong maabot sa buhay, learn to acknowledge the people you are encountering. Learn to respect those people, especially in those high places. Kasi hindi mo alam ang magagawa ng mga ito. Huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong kaharap. Now, in verse 2, Sister Jubel, ito ang sabi, at kung ikaw man ay matakaw, yan, may mga tao talagang matakaw. Sabi nung nagkwento sa akin, Timilin
Alam mo, naghanda ako sa mga punsyonan, sa mga okasyon, ako, balaw-baw na ang pagkuha. Parang hindi na babalik. Ayaw nang bumalik. Ang katuwiran baga ayaw ko nang bumalik. Pero titingnan mo rin kapatid ko, kung yung mga nasa likod mo ay makakakuha ka ng pagkain. Hindi yung ikaw ay balawbaw, yung iba hindi na nakakain. Mga kapatid. Yan ay isang uri din ng Christian ethics. Etiquette yan eh. Oo, pag kumakain tayo, mas masarap talagang kumain, pero ang itinuturo sa atin mga kapatid ay ang pagkakaroon ng disiplina. Ang sabi ng Biblia sa Proverbs 23 verse 2 is that you have to put knife to your throat. At ang pinakamahirap dyan mga kapatid, kagaya ni Isaac. Kaya pag binasa mo ang Genesis 25, binabasa ko yung kanina. Kaya minahal ni Isaac si Esau, kasi si Esau o Iso sa English, siya ay nangangaso, mahilig siyang mag-hunt ng mga wild animals. Yun ang kwento ni Esau, kaya Isaac loved Esau more than he loved Jacob. Kasi si Jacob taong bahay. Pero ang problema ni Isaac, naging alipin siya ng pagkain. Yan ang problema. At isang malaking kahihiyan, isang Kristiyano, na maging alipin ng dila. Dapat marunong tayong kumag-control ng pagkain. Lalo na kung may mga handaan, hayaan mo makakain din yung iba. Hindi yung nakakuha ka na, yung iba hindi. Wala nang pakialam sa iba. Kumuha ka lang ng tama. Kumuha ka lang ng para sa'yo. Unless yung iba talaga hindi makakatayo. Pero yung uubusan mo na yung iba, wala na yung pakialam sa iba, wag ganon. Hindi mo kailangang mag-take away. Nakapag-take away ka, yung iba hindi nakakain. Tinuturuan tayo ng Panginoon mga kapatid. Ito ay isang pagpapaangat ng ating etiquette, breeding sa pagkain. Now, ang sinasabi mga kapatid dito sa Proverbs 23, huwag mong nasain ang pagkain ng hari, baka iyon ay pain lang sa iyo. So makikita mo mga kapatid ko, na yung mga pagpapakain ng mayayaman, yan ay hindi, lalo na nung unang panahon, yan ay hindi palaging libre. Pag ikaw ay naanyayahan sa mga punsyonan mga kapatid, sa mga kainan, yan ay hindi palaging libre. Kaya ang sinasabi ng Biblia, mag-iingat ka. Baka yan ipain lamang sa iyo. Yan ay mandarayang pagkain. Baka pinapakain ka lang, pinapadama ka lang, pero may kapalit. Lalo na pag mayayaman. Diba? Yun ang pinapaalala sa atin ng Biblia. Kaya mga mamaya pinapakain ka, last meal mo na pala yan. Dahil nung unang panahon, sinulat ito ni Haring Solomon, binibigyan tayo ng babala. It's a warning that a ruler wants something from you or is observing you. Huwag tayong maging alipin ng pagkain. Amen mga kapatid ko. Yan ay tinuturan ng Biblia, hindi si Pastor Don ha. Huwag kayong magagalit sa akin. Huwag yung pagkasalinggo. Naku, si Pastor Don nakatingin sa akin. Nakatingin lang naman ako. Pero at least ngayon sa church, natututunan na natin mga kapatid, na kumuha kayo ng tama lang. At saka huwag muna kayo magte-take away na may nakapila pa. May napila pa, may nagsasyaro na. Hindi pwede yung kapatid. Hintayin mo munang matapos yung pila sa dulo. Amen ba, Sister Alice? Sister Giselle? Pag natapos na yung dulo, at nakakuha na ng lechon, saka ka na ngayon kukuha ng lechon na pan-take away. Hindi yung nakapag-take away ka na, yung iba hindi pa nakakapangain kahit tainga o kahit kuko ng baboy, wala nang nakain dahil nasa plastic mo na pala. Nakukuha nyo ka mga kapatid?
Masakit ito dahil ito ay totoo. Ayan, Sister Cynthia, nakakangiti, nakaka-relate. Yung mga tinatamaan dyan, ang sabi nga ng Biblia, ang sabi nga ng matatanda, bato-bato sa langit, ang tamaan ay sapol. Abay, marami naman nagre-reklamo Sister Edith. Ay kalaki-laki ng lechon. Ay wala magawa ang lechon. 5 kilo, 7 kilo, 10 kilo. Abay, makamukamukat mo Wala, hindi raw nakapangain si Ganri. Si Sister ganun itatakam-takam sa lechon. Hindi na nakapangain kahit na ang tutuli ng lechon ay wala. Ubos ang tainga, ubos ang panga, ubos ang dila ng lechon. Ay hindi na magkaintindihan. Minsan ay nagkakang-iiwan ng sapatos, nagkakang-iiwan ang bag, nagkakang-iiwan ang Biblia. Aba, ay wala nakakaiwan ng takeaway. Dala lahat. Mga kapatid. Nakunawan nyo nga mga kapatid. Relax mga kapatid. Sa pagkain, relax lang tayo. Huwag din tayo masyadong magpakaalipin sa pagkain. Yan naman makakabili ka rin. Makakapagluto ka rin. Amen ba? Tinuturuan tayo ng Diyos. Chapter 23 verse 4 to 5, huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman. Ayan. Huwag naman daw. Hindi itinuturo ng Panginoon na huwag ka magtrabaho. At isang malaking karangalan, malaking tatak ng isang taong nagtatagumpay ang pagiging masipag. Pero ang sinasabi ng Panginoon, huwag mong uubusin ang iyong lakas sa pagpapayaman. Ang sabi ni Haring Solomon, pag-aralan mong umiwas doon. Ano yung sabihin ng pag-aralan mong umiwas doon? Ibig sabihin mga kapatid, hindi ibig sabihin na huwag ka na magtrabaho. Pero may mga taong sinasamba na nila ang trabaho. Pag hindi ako nagtrabaho, hindi ako kakain. Naku, pag inubos ko ng aking panahon dyan sa pagba-Bible studying yan, baka wala na akong kitain. Baka bumaba ang aking kita. Hindi ganun ang sinasabi mga kapatid. Itinuturo sa atin ng Panginoon yan. Na ang kayamanan ay madaling mawala. Kaya sabi ni Haring Solomon, madaling mawala ang mga kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Dumami man ang iyong kwarta sa iyong paghahanap buhay, ay madali ding nawawala dahil tatanda ka at lilipas, sabi nga ni Rico J. Puno. Nakukuha niyo baga mga kapatid ko? Kaya, isa sa mga itinuturo ko sa inyo mga kapatid, learn to establish close intimacy with God. Kasi pag malapit ka, Sister J.An, sa Panginoon, kasi tayo gusto natin lahat maging mayaman Yun ang gusto ng tao. Gusto ko maging mayaman, katrabaho. Pero nawalan na sila ng panahon sa Diyos. Nawalan na sila ng panahon sa pagdalo sa mga gawain ng Panginoon. Yun ang sinasabi. Mawawala yun Relax. Kalma lang kapatid. Hindi mo kayang ubusin ang pera ng France. Yan. Pero ang sabi ng Panginoon, Sister Jean, seek first the kingdom of God and all these things. You have to establish faith. Kailangan meron kang pananampalataya sa Panginoon. Yes, magtatrabaho ako, Sister Jubel. Pero relax lang ako. Kasi pag ang Diyos naman nagparami, kasi ang pagdami ng pera, Sister Jubel, ano ang pangalan ng kapatid mo, Sister Jubel? Nang iyong katabi dyan, Sister? Anong pangalan? Sister Esther. Sister Esther, hindi na kita nakikita kasi Diyan pag hindi ko nakikita ang pangalan mo, nakakalimutan ka na kita. Ang pagdami ng pera mga kapatid, tuturuan ko kayo. Hindi lang ito pagdami ng pagkita. Alam mo, Sister Jubel, ang Panginoon, pag nagpala sa'yo, hindi lang yung pagpapalaki ng kita ang pwedeng ibigay sa'yo ng Panginoon. Isa parang pagpapala ng Panginoon sa'yo, alam mo? Yung hindi ka mangangailangan. Hindi magkakaroon ng sakit ang pamilya mo. Hindi ka masyadong malaki ang gastos mo dahil
Yung damit mo hindi naluluma, yung renta mo hindi tataasan. Amen ba? Yung mukha mo hindi mo kailangan laging magpabelo, magpabanat. Yung buhok mo hindi mo kailangan laging ipariband. Isang pagpapala rin ng Diyos yan. Amen ba mga kapatid? Kaya, dahil ang pera daw, yun daw ay madaling mawala. Verse 6, huwag kang makikain sa taong kuripot. Ayan. Ayan na napapag-aralan na natin. Pag ang tao kuripot, ang gagawin mo, amen ba, Sister Edith, pag ikaw ay alam mo, tangari kuripot, magdadala ka ng kaldero at kawali. Magdadala ka. At kayo mga kapatid ko, pag dadalaw kayo, huwag kayong basta uura-ura. Hi Sister Rubian, it's nice to see you there. Ang ganda naman ng bahay, Mr. Rubian, parang mansion yata yan, parang nasa Hawaii. Parang summer na summer dyan sa France. Kaya para sa may niyog yata yung nasa likod na yung niyog na poster na yun. Now, pag kayo mga kapatid ay pupunta sa mga kaibigan, huwag kayong pa-surprise. May mga usong taong ganun, surprise. Nasusurprise ang mga taong dinadatingan mo. Ay pag ikaw ay dumating ng surprise, ay di, yung mga taong dinatingan mo, walang handa, hindi nakahanda, hindi nakaprepare. At kung ikaw ay dadalaw sa iyong mga kaibigan, alam mo ang uso ngayon mga kapatid ko, para hindi kayo napapahiya, Sister Jubel, kayo na magdadala ng inyong kakainin, kayo na magdadala ng inyong mga iinumin. Huwag kang aasa na laging dadatingan mo laging agad ay nakahanda. Lalo na rito, tinuturo ng Biblia. Huwag kang kakain at makikikain sa taong kuripot. Hindi nanasain mo man ang masasarap niyang pagkain, sapagkat iyon ay maninikit sa iyong lalamunan. Yung kumakain ka, Sister Jan, nakatingin ng malikpit, talagang mahigpit na mahigpit. Huwag mong kakainin ang kanyang mga leche plan. Ang mga primera klaseng mga matamis na mga Dubai chocolates, na mga Switzerland chocolate, talaga namang bilang na bilang. Yan ang sabi ng Biblia. Maninikit, aanyayahan kanyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. Yan. Malalaman mo ang isang taong kuripot, anak ni Corazon, dahil pag ikaw ay pinakain, naku, bilang na bilang. Alam kung magkano ang kinain mo. Alam kung ilang pirasong gilit ng pork liempo ang kinain mo. 2 piraso, 5 pirasong paa. Isusuka mo rin lahat ang iyong kinain at masasayang lamang ang maganda mong sasabihin. Yan. Kaya pag kayo dadalo ko sa kaibigan mo, alamin mo kung siya'y kuripot. Magdala ka ng pagkain. At saka kahit na hindi kuripot, magdala ka palagi. Lagi kang ready. Huwag kang magiging pabigat. Yun ang sinasabi ko palagi sa inyo. Pag mag-holiday kayo, Sister Jubel, huwag kayong basta-basta uurada na kayo ay magsusurprise visit. Dalhin yung lahat. Huwag maging kabigatan ng kapwa. Kung kayo mag-holiday, ay dapat meron kang kwarta. Hindi yung todo post ka sa Facebook na nakapag-holiday ka sa Maldives. Nakapag-holiday ka sa Nice. Nice ba yun o Nice? Nice ba yun? Sister Milan, Nice ba yun o Nice? Ano bang pronounce dyan? Nice? Nice. Yan, Nice. Pero ang pronounce kasi noon, nice, di ba? N-I-C-E. Di ba? Sa amin, nice. Panice-nice ka pa, panis-nis ka pa. Panis naman. Wala ka naman dala. Di kahiya-hiya lamang. Tsaka pag kayo nag-holiday, kayo dadalaw sa ibang tao, wag na kayong kukuha ng yung mga pag umalis baga talaga namang parang dinaanan ng buhawi, Sister Jubel. Yung mga dinatingan, kukuha ko, pag babalik ng Maynila, kukuhanin pa yung mga alagang manok, alagang mga langka. Bakit? Kawawa ang mga dinadalaw natin. Alam mo, pinakamaganda mga kapatid ko. Pag kayo ay dadalaw,
kayo ang maging pagpapala. Huwag yung halos lumuha at gumapang sa hirap, ipangutang ang inyong pagdating. Yung pagdating mo, kapatid, Sister Esther, yung tuwan-tuwa ang mga tao dahil alam nila, kinakapa mo sila. Yan, isang malaking aral yan sa inyo. Huwag kayo mag-holiday nang kayo makikipanulugan, maliban na lang kayo talagang imbitahan. At kung kayo mag-holiday, mag-hotel na kayo. May naka-reserve na hotel. Patulugin man kayo o hindi, alam nilang hindi kanila pwedeng takutin. Verses 9, ingatan mo ang iyong dila sa harap ng mga mangmang, hindi nila mauunawaan kahit gaano kaganda ang sabihin mo. Yan, totoo yan mga kapatid. Huwag mo nang sayangin ang iyong laway. Huwag mo nang sayangin ang iyong oras sa mga taong mangmang. Alam mo ang sabi ng Biblia, Sister Alice? Huwag mo ibigay ang perlas sa mga baboy. Diba? Ibig sabihin, ang perlas, very valuable. Pero pag binigay mo sa baboy, hindi nila alam ang halaga. Hindi nila alam gaano ka taas ang presyo ng mga perlas. Ganon din ang sabi ng Biblia. Huwag ka na magsalita, huwag ka na mag-advise sa mga mangmang. Kasi kahit ano sabihin mo dyan, mamaya-maya, ikaw pa ang mali. Get rid of them. Ano pa ang sabi mga kapatid? Matthew 7:6. Because the fool will not receive or appreciate your wisdom. Kaya ako, Sister Ruby Ann, bawat advice ko, pag attorney, ano pong gagawin ko rito? Magbuka ng appointment. Hindi ako nagbibigay ng free. Kasi yung advice ko eh. Kung talagang pinapahalagan mo ang karunungan kong konti, magbayad ka sa akin. Diba? Kasi ayokong magsayang ng oras. 5 minutes lang, may bayad? Oo. Kahit 1 minute lang. Kasi yung 1 minute, Sister Ruby Ann, tatanungin mo pala ang pangalan, ano nangyari, anong pangalan mo, anong email address mo. Gusto ko, kasi hindi naman, pag nag-advise ka, hindi naman to Google na pag tinype mo, nandun natin ang sagot eh. Minsan aalamin mo lahat, ang angulo. Kaya yung 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, inaabot ng 1 oras. Ay imagine mo kung 5 oras lang pinagtatrabaho o 7 oras. Ubus na ang oras ko sa mga taong libre. Sayang ang pagod. Hindi ako nagpakadalubhasa para sayangin ko at ubusin ko ang aking panahon sa mga taong hindi naman pahahalagahan ang aking sasabihin. Ganon din kayo. Ang sabi rito, huwag mong sayangin ang iyong panahon sa mga mangmang. Verse 10, huwag mong babaguhin ang hangganang matagal nang nakalagay, ni sasakupin ang lupa ng mga ulila. Alam na natin to, Sister Ruby Ann. Alam mo sa atin, di ba, may mga muhon. Alam mo yung Sister Jean, alam mo yung mga Gen Z, tanong natin yung mga Gen Z. Yung mga Gen Z na yan, yung mga bata. Sister Esther, Gen Z ka, no? Gen Z o Gen Z? Sister Esther? Ano ko, Gen Z ka ba? Hindi mo alam kung kailan ka pinanganak. Anong 2000, anong pinanganak ka? Ha? 19? Hindi ko alam. Pero alam mo ang muhon? Alam mo yung muhon? Ano yung Jubel? Sige, ano yung muhon? Sister Jean, alam mo yung muhon? O, tingnan mo, yung mga Gen Z. Hindi talaga, pag hindi mo alam ang muhon, ibig sabihin, Gen Z ka. Sister Ruby Ann, alam mo yung muhon? Alam mo, sige, magsalita, ano yung muhon? Yan. Ha? Yo? PS, PS, parang sumusulat ka yata niyan, Sister Ruby Ann, yung PS I love you yata yan, hindi ba yan? Yung pahabol sulat? Yan ba ang sinasabi mo? Yan. Sister Esther, Sister Jubel, Sister Jean. Yung muhon, pag ikaw ay nakatingin sa palayan, may makikita kang bilog na semento. May nakasulat. Yun ang palatandaan ng mga matatanda sa una. Na ang lupa niya hanggang doon sa tapat na yon. Okay? So, ang sinasabi ng Biblia, Sister Esther, huwag mong babaguhin ang hangganan. Huwag mong aalisin yung landmark.
na yung landmark na yun is a stone marker for a property line. Kaya yung mga may mga palayanan sa atin, may mga lupa, ang tawag doon, muhon or landmark. Ang sabi ng Biblia, huwag mong aalisin yon, huwag kang mandadaya, huwag kang kukuha ng hindi sa iyo, huwag mong sasakupin yung mga bagay o lupa na lalo na ay pag-aari ng mga mahihirap o ng mga ulila sapagkat ang tagapagtanggol nila ay ang Diyos na makapangyarihan at siya ang iyong makakalaban. Ayan. Di ba? Maganda. Sister Esther. Di ba? Huwag mong gagalawin anything na hindi sa'yo. Maganda na yung hindi ka kumukuha ng hindi sa'yo. Bakit? Ayaw ng Diyos na magnanakaw. Ayaw ng Diyos ng gahaman. Ayaw ng Panginoon ng sukib. Yung kuha ka ng kuha. Kahit wala na yung iba, basta ako, makakuha lang ako ng makakuha. No, don't do that. Because ang sabi ng Biblia, their Redeemer is the mighty God. Ang kalaban na ng mga taong gahaman ay ang Panginoon. Verse 12. Verse 11. Huwag kang hihiwalay sa mabuting aral at pakinggan mong mabuti ang salita ng karunungan. Kailangan mga kapatid na tayo ay magkaroon ng maayos na pag-aaral. Huwag kang mawawala. Huwag kang hihiwalay sa tamang aral, sa mabubuting aral. Yung mabubuting bagay, alam mo naman pag tama ang turo eh. Alam mo ang turo ng taong ito, magandang hugot. Maganda yung hugot. Alam mo may mga hugot, di ba? Sister Rubian. Ako kasi hindi ako believer lagi sa hugot. Kasi may mga hugot na magandang hugot, pero hindi tama biblically speaking. Kaya mag-iingat sa mga hugot. Pero ang sinasabi ng Biblia, Sister Rubian, is that huwag kang hihiwalay sa mabubuting aral. Ang pakinggan mong mabuti ay ang salita ng karunungan. Ibig sabihin, lahat ng makikita mo, you have to use the lens of the biblical standard. May nabasa kang hugot, maganda. Tama ba yon? Pag tinignan mo ba ang Biblia, in accordance ba yon dun sa sinasabi ng Bible? Kasi minsan may mga tao na ganito, ganyan. Oo, ganito. Pag ginawan ka ng masama, gantihan mo sila ng masama. Ganito rin ang gawin mo. Balikan mo sila. Pero hindi eh. Ang sinasabi ng Biblia, ang sabi ng Panginoon, akin ang paghihiganti. Ang sabi ng Panginoon, sa Kanya ang pakikipagbaka. Ngunit sa iyo ang tagumpay. Ang sabi ng Panginoon, I will fight for you. Ang sabi ng Panginoon, I am your vindicator. I am your advocate. Kaya, hindi lahat ng hugot maganda. Ang titingnan mo, ang sinasabi ni Haring Solomon is that lagi mong pakikinggan at huwag kang hihiwalay sa mabubuting aral na nagmumula sa salita ng Diyos. Verse 12. Disiplina, huwag kang hihiwalay. So yun ang sinasabi mga kapatid. So we have to always hear or receive the words of knowledge. At yung ating mga tainga, Sister Rubian, will always be knowledgeable or in line with the biblical standard if we apply God's wisdom. Kaya pagka yung puso at ang ating isip, they work together to receive wisdom, kapag yung tenga at ang puso ay nagkasabay na tumatanggap ng karunungan, ang laki ng kita, ang laki ng ganansya mo. Kasi minsan na tao nakikinig lang eh, pero hindi nila sinasa puso. May mga tao naman, puro puso na lang, kaya madaling ma-inlove. Nauulol, naloloko ng pag-ibig. Naloloko ng love at first sight. Nakita lang dyan sa may Paris, maputi ang buhok, yung pala piloka, naloka na. Diba? Kaya, ang sabi ng Biblia, dapat lagi magkasabay ang tenga at ang puso.
Verse 13 to 14. Disiplinahin mo ang bata. Ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Ilililigtas mo pa siya sa daigdig ng mga patay. Kaya ang pagkukorek, ang pagdisiplina sa mga bata, mga kapatid, hindi sinasabing huwag kang magkaroon ng pagtutuwid. Pero kailangan, it must be properly done. Huwag mong iiwasan, huwag mong aalisin kung kailangan mong ituwid ang mga bata hanggat bata. May kasabihan tayo, Sister Alice, strike the iron while it's hot. Correct? Habang mainit ang bakal, pukpukin mo ng pukpukin. Pinupukpuk yan ng mga goldsmith para makuha nila yung eksaktong bend. Makuha nila yung tamang lapat, yung tamang hulma habang bata. Pero pag lumaki na hindi mo na itama, mahirap mo na o hindi mo na maitutuwid. Kaya nasabi hindi sinasabi na talagang garutihin mo na talaga to the max. Pero sabi ng Biblia ni Sister ni Haring Solomon, hindi nila ikamamatay ang iyong wastong pagpalo. Amen. Sister Jea, napapalo mo ba si anong pangalan ng anak mo dyan? Kasi minsan ang mga nanay mahilig mamalo eh. Namamalo ka ba? Oh. Di ba? Sister Ruby, namalo ka ba sa iyong mga anak? Minsan, di ba? Napapalo ka. Oh. Pero Jea, napalo ka ba ng iyong mga magulang nung ikay bata? Oh. Kita mo, lumaki kang maayos, di ba? Sister Mila, natatawa ka. Kasi that's how our parents disciplined us. Kaya ang sabi ng Biblia, mga kapatid, didisiplinahin mo ang iyong mga anak sa tamang paraan. Amen ba, mga kapatid? Yun ang sinasabi ng Biblia, sa tamang paraan ay didisiplinahin natin sila. Hindi sinabing huwag mong disiplinahin sa maayos na parahan at sa pamamagitan ng pagdisiplina na yun, Sister Jean. Ililigtas mo ang iyong anak sa kamatayan. Yan ang sabi ng Biblia. Hindi ako. Biblia nagsabi. Kita mo ikaw, naging mabuti kang anak. Hindi ko alam kung lagi mo naririnig ang patotoo ni Sister Milen, pero sa bawat patotoo niya, isa ka sa pagpapatotoo niya. Di ba malaking bagay yun? Malaking kagalakan bilang anak na maging kapurihan, pride, kaligayahan ng ating mga magulang. Kaya magpapasalamat ka sa proteksyon, sa disiplina. Dahil yan ay hindi kaparusahan, kundi proteksyon ng Lord sa atin at sa ating mga anak. Hindi porket pinapalo mo ang anak mo, pinaparusahan mo siya. No. It's not a punishment. It's a protection. Yun ang sabi ni Haring Solomon. Anak, matutuwa ako kung magiging matalino ka. Yan. Makadarama ako ng pagmamalaki kung ang mga salita mo ay may karunungan. Yan ang sinasabi. Magiging kaligayahan ng isang magulang kapag ang isang bata ay naging marunong. Yun lang ang panalangin natin palagi. Sister Rubian, Lord, sana po tama ang desisyon ng mga anak ko. Kasi you're not gonna be there all the time. And your prayer should be, Panginoon, touch them. Give them the right frame of mind, the clarity of mind from you, that they make the right decision in life. Kasi pag tama ang desisyon ng isang bata, galing sa pagtutuwid ng magulang, galing sa disiplina ng magulang. Kaya ang sabi ng Biblia, train the child where they should go, so that when they grow up, they will not depart from it. Kaya sinasabi ng Biblia na, tuturuan natin. Para pag lumaki ang mga batang yan, wala ka na sa harap nila, wala ka sa tabi nila, hindi ka nila nakakausap, at nandun sila sa isang nakakalitong desisyon, they will go back to the bank. Yung nakabangkong karunungan na itinuro mo sa maraming taon, doon sila huhugot ngayon. Ito sabi ng mami ko
Ito ang sabi ng daddy ko. Ito ang natutunan ko sa church. Ito ang narinig ko. Ito ang gagawin ko. Ito ang kukuhanin ko. Ito ang desisyon ko. Kaya sabi ni Haring Solomon, anak ko, matutuwa ako kung magiging matalino ka. Ang isang kaligayahan ng magulang ay ang mga anak na naging marunong sa buhay. At yung karunungan sa buhay, Sister Rubian, nakukuha yon. Malalaman mong naging marunong ang bata pag nagiging pagpapala na siya ngayon sa kanyang mga magulang. Ngayon ba mga kapatid, napakaganda ng ating topic. Verse 14. Yung 15-16 parang pareho siya eh. Anak, maging matalino ka at pag-isipan mong mabuti ang iyong buhay. Huwag kang makikisama sa mga lasenggo at masiba sa pagkain. Grabe ang salita dito, Sister Rubian. Huwag kang makikisama sa mga lasenggo at sa masiba. Alam mo ang masiba? Tanungin natin ng mga taga Bicol. Pastor Arlene, alam mo ba ang salitang masiba sa Bicol? Sister May, alam mo ba ang salitang alam mo rin pala ang masiba. Kala ko sa amin lang kasi sa Batangas talaga ang masiba ay talagang mataas, mas malalim pa sa matakaw. 'Di ba? Yung matakaw medyo matakaw sa pagkain, pero yung masiba talagang mas malalim ng konti. 'Di ba? Kaya huwag ka raw makikisama sa mga taong matatakaw. 'Di ba? Huwag kang makikisama sa kanila. 15 and 16. If your heart is wise, at huwag kang pagkat sila'y masasadlak sa kahirapan at darating ang panahong magdadamit sila ng basahan. Yan. Di ba? Yung mga lasenggo, wala nang trabaho. Minsan nga tatanungin mo, Sister Rubian alam mo, dami kong kliyente, attorney, ganito, naghiwalay ko na asawa ko kasi lasenggo, kasi ganito. Saan kumukuha ng pera itong mga asawa nyo? Tanong ka sa atin, yung mga tambay sa atin, inom ng inom. Parang pag nagiinom, may mga Jack Daniel pa sila. Ang sarap mong tadyakan yung mga yan. Wala namang pang inom. Kung makapag-post sa Facebook, ang mga pulutan, kala mo yung mga milyonaryo, wala namang mga trabaho. Makapagyabang lamang sa mga kakumparihan, magiinom, magpapaluto ng mga chicharong bulaklak. Ni bulaklak ng rosas, wala. Kaya sabi ng Biblia, Sister Esther, huwag kang makikisama sa mga taong lasenggo o lasengga. Kasi maraming masamang itinuturo ang paglalasing, mga kapatid. Ang mga paglalasing na yan, nakakawala ng tamang huwisyo. Sumisira ng buhay. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon umiwas sa mga lasenggo, sa mga ang katakawan, hindi lang naman katakawan sa pagkain. Katakawang mag-shopping. Amen ba? Bil mo ko niyan, bil mo ko nito. Wala namang mga pera. Wala pa namang sinabi, bili ng bili. Para saan? Kaya damang kasabihan, di ba? Sister Esther, people buy things they don't need. With money they don't have. To impress people they don't like. Di ba? No. Don't do that. Doon ka lang sa tama, doon ka lang sa kaya mo. Maging totoo ka sa sarili mo. Hindi mo kaya, wala akong pera. Hindi ako alis. Wala akong pera Hindi yung, hi! Tatanungin kita, is your mom spanking you? Napapalo ka ba ng mami mo? O, kita mo? Hinahawakan ni Jen. No, no po, good. Very good. Thank you, Jen. Kaya, huwag ka makikisama sa mga taong lasenggo, sa mga taong matatakaw, yung gastos ng gastos, walang patumangga, para lang magmalaki. No. Tandaan mo kung bakit ka naghahanap buhay. Hindi para maging mayabang, hindi para magyabang, kundi para
magkaroon ng pagkain ng iyong mga anak, maiahon mo ang iyong buhay sa kahirapan. Yun lang naman ang gusto natin, di ba, Sister Rubian? Mapag-aral yung ating mga anak, makapagpadala ng kaunting pagkain sa hapagkainan ng ating pamilya, at para paghandaan ang ating pagtanda. Or makapagsimula ng isang maliit na negosyo. Ganun lang. Pero pag ang kabarkada mo, Donya Buding at Mama Monchang, mauubusan ka. Mamaya-maya, sabi nga ng Biblia, sabi ni Haring Solomon, pagkat sila'y masasadlak sa kahirapan at darating ang panahon, magdadamit sila ng basahan. Yun ang pinakamahirap, Sister Rubian. Yung tao na ang tagal nag-Europa. Saan ka galing? Switzerland. Sana all. Ilang taong ka doon? 20 years. Sana all. Anong nangyari sana? Anong naipon mo? Wala nga eh. Sige, ito lang. Yeah. Mahirap yung Sister Rubian, yung uwi sa Pilipinas, galing ng France, galing ng Europe, galing ng London o Switzerland, ng mga mayayamang bansa. Tapos pagbalik, wala eh. Walang may turo. Ang pinakamasarap na bunga, Sister Jubel, Sister Esther, ng paghahanap buhay ninyo sa ibang bansa. Yung pagdating mo sa atin, hindi sa pagmamalaki, hindi sa pagyayabang, pero yung ginawa ng kamay mo, makikita ng mga tao na totoong ikaw ay pinagpala ng Diyos dahil yung gawa ng mga kamay mo, pinagpala ka ng Panginoon. Alam mo yung batang yan? Talagang hanga ako dyan. Tama. Ganun ang basihan eh. Maging halimbawa kayo ng mga susunod na saling lahi. Maging halimbawa kayo ng mga susunod na mga henerasyon. Yung mga bata sa Orinse, mga bata sa Anilao, bata sa Sinisian West, bata sa Balok-Balok. Alam mo, gusto mong kagaya niyan. Gusto kong maging kagaya ng tao na yan. Ang tao na yan, nagpunta ng talagang nagsikap yan. Iwasan yung mga barkadang hindi magbibigay, hindi makakapagbigay, makakapag-inspire, makakapag-empower sa inyo. Verse 16, mga kapatid. Kuya Unat, konti na lang. Amen. 16. O 17 to 18. Anak, maging mabuti ka, makinig kang mabuti sa akin at tularan mo ang aking pamumuhay. Yan. Ang isang magandang magulang, Sister Jean, pwede mong ituro sa iyong anak, anak, ganito ang gawin mo. Gayahin mo ako. Diba? Yung mga magulang na, anak, huwag mo akong gagayahin kasi ano ko eh, ganito. Diba? Naway sana hindi ganon. At kung talagang ganon naman, di tama nga. Ituro mo sa anak mo yung tama kasi mali ang tinahak mo. Pero ang isang may malaking pamana ng isang magulang sa kanyang mga anak ay sabihin mo sa anak mo, anak, ganito ang gawin mo. Gayahin mo itong ginawa ko. Alam mo anak, lumapit ako sa Panginoon. Nagpakalakas ako sa Panginoon. Nagpakatibay ako sa pananampalataya. Hindi ako nawala sa pag-attend ko sa church. Hindi ako nawala sa Panginoon. Pinanghawakan ko ang mga pangako ng Diyos sa aking buhay. Anak, ito ang naging puhunan ko. Alam mo mga kapatid, sabihin sa inyo, yan ang naging puhunan ko rin sa aking buhay ngayon. Every time nakausap ko si mama and si dad, anak, ganito. Huwag kang aalis dito. Ito ang ating buhay. At ang sabi ng Panginoon, anak, kung mananatili ka rito, magtatagumpay ka. Alam mo nung nakapasa ako ng bar ng UK, Sister Rubian, sabi sa akin ni mama, anak, malayo ang mararating mo. That was like 5 years ago. Nakapasa ako ng bar sa UK. Pero anak, isang sasabihin ko sa iyo, there is no higher calling. Wala nang tataas na pagkatawag, wala nang pinakamataas na profession. There is no higher calling than to serve the Lord. Alam mo, tinandaan ko yun, Sister Rubian. Sabi ko, tama nga. Kasi kung ako ay naging masyadong gahaman, kasi, diba? Pero ang isa sa mga turo na iningatan ko, sabi sa akin ni Ma'am, huwag kang aalis. Manatili ka dyan. Ito ang buhay natin. Dito ko natutunan. Dito namin nakita ni Dad, ng daddy mo, ang buhay. Mananatili ka dito. Ito ang tatahakin mo. Ito ang magiging buhay mo.
Kaya yun din, Sister Ruby, ang tinuturo ko sa aking mga anak. Tinuturuan ko sila mag-pray, manalangin. Tinuturuan ko, of course, hindi ko alam, Sister Ruby, we don't know what future holds. Hindi natin pwedeng hulaan ang magiging kinabukasan ng ating mga anak. Pero maganda na sa bata ang nauuna, Sister Jean. Unahin mo sa iyong anak ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Unahin mo yan. Kaya sabi dito, tularan mo ang aking pamumuhay. Verse 18. Sino ang may kalungkutan at may malaking panghihinayan? Sino ang may kaaway at kabalisahan? Sino ang nasusugatan ng di nalalaman? At sino ang may mga matang pinamumulahan? Sino pa kundi ang sugapa sa alak? Nagpapakalango? Huwag mong tunggain ang matapang na alak kahit ito'y katakam-takam. Sapagkat kinaumagahan ay daig mo pa ang tinuklaw ng ahas na makamandag. Yan. Ang makakatulad mo'y nasa gitna ng dagat at hinahampas ng malalakas na alon. Pasuray-suray kang maglalakad at sasabihin mo, ano sa akin kung ako'y mahandusay? Mabulagtaman ako, ayos lang yan. Pagbangon ko, iinom uli ako. Diba? So, alam na natin, ang masamang epekto ng alak. Lalo na't ikaw ay nasa ibang bansa. Amen ba mga kapatid? Purpose. So mga kapatid, yan ang sinasabi rito. Proverbs 23 verse 17, huwag mo raw kay iinggitan ang mga taong masasama. Huwag ka mandadaya. Para lang dumami ang kita, lumaki ang kita, nandadaya. Para lang makabili ng garni. Para lang makabili ng Gucci bag. Para lang makabili ng YSL. Yari sa Laguna. Na bag. Sister Ruby yan. Di ba ka? Bakit? No. Mas maganda na yung tapat. Bakit? Pag tapat ka, kakampi mo ang Diyos. Mabagal man, hindi man kasing bilis na mga nandaraya. Pero, kaya kang pagpalain ng Panginoon. At pag pinagpala ka ng Panginoon, forever. Dahil kinuha mo yan sa maayos, dugo at pawis ang puhunan. Amen ba mga kapatid? Sabihin natin sabay-sabay. Buksan natin ang ating mga microphone. Sasabihin natin itong sabay-sabay mga kapatid. Yan. Thank you, Sister Edith. Sabay-sabay, Sister Jean, pakibukas ng inyong microphone. Taga France, tulungan nyo ako. Okay, Sister Jubel, paki-open ang inyong mic. Sister Jubel. Alam mo, nakikita ko, Sister Jubel, puro mga braso nyo lang dalawa ni Sister Esther. Dalawang magkatabing braso. Yan. Oh. Sige. Okay, sabihin natin, sabay-sabay. Panginoon, hindi ako maiinggit sa masama. Ang aking kayamanan ay mula sa Diyos at hindi sa daya. Magtatapat ako sa lahat ng bagay. Amen. Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Okay, konti na lang, Kuya Unat. Konting-konti na lang. Konti na lang, pakipatay na yung microphone. Yan. Para meron tayong participation. Konti na lang ito, mga kapatid. 20, ayan. 23. Okay, 23. So, sa 19 to 21 mga kapatid, ay itinuturo sa atin
Sister Milan, may 19 to 21 tayo, ano? Tama, 19 to 21. Ang Psalm 23. Hmm. Tama kapatid. Tama Sister Milan, tama. I'm just looking at I'm just looking at the okay, verse 23. Hanapin mo ang katotohanan, karunungan at unawa. Pahalagahan mo ang mga ito at huwag mong pababayaang mawala. Yan. Kailangan hinahanap mo yung katotohanan. At yung katotohanan, makukuha mo lang yon, Sister Jean, sa Panginoong Jesus. Because Jesus said, I am the way, the truth, and the life. So yung katotohanan na yon, ang sinasabi, talagang kailangan mong malaman. Kailangan mong pagsikapan na makuha yon sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. At pag nakuha mo na yung katotohanan na yon, ang sabi ng Panginoon, huwag kang hihiwalay. Huwag ka nang aalis. Huwag kang maliligaw ng mga maling doktrina. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Verses 24 and 25. Isang malaking kaligayahan, uulitin ko, isang malaking kaligayahan ng mga magulang ang mga matatalinong anak. Alam mo minsan si Pastor at si Bishop, minsan nagbibiroan yan eh. Sabi niya alam mo, alam mo ba nung kadalagahan ni Pastora, siguro mga dalagita sila, may naliligaw daw sa kanya mga taga-Holland. Sabi niya, naku may naliligaw sa kanya taga-Holland, nasa Holland lang mga yan eh. Alam mo sabi ni Bishop, Pastor, hindi ako nagmamalaki ha. Naaalala ko lang. Sabi ni Bishop, nako, kung yun na napangasawa mo, hindi wala kang Linduben, wala kang Lobelia, wala kang Lisyet, wala kang Lindon, wala kang Lowell, wala kang Milky, wala kang Lex, wala kang Lisiela. Kaya, ako na nakikinig, natutuwa ako dahil nagiging kaligayahan pala ako ng aking mga magulang. Ganon din kayo mga kapatid. Maging kaligayahan kayo ng inyong pamilya. Be the pride of your family. Maging kaligayahan kayo. Kahit may asawa na kayo, kahit malayo na kayo, huwag kayong makalimot sa inyong mga magulang. So pinag-aralan natin yung pag-abuso sa mga alak, mga kapatid. Napag-aralan na natin. Now, ito ngayon ang ating, buksan ulit natin ang ating microphone mga kapatid. Sabay-sabay nating sabihin ang mga final declarations natin. Sister Jean, pakibukas. Sister Jubel. Alam mo, Sister Jubel, parang ang sarap-sarap ng inyong bahay dyan. Parang napakaganda ng inyong kurtina. Parang nakaka-relax. Pagbukas mo ng ganyan, di ba? Sister Rubian, makikita mo na kagad yung Eiffel Tower. Okay, sabay-sabay natin sabihin mga kapatid. Panginoon, aking ibinibigay ang aking puso. Linisin mo ito. Gabayan mo po ito. Hindi po ako lalakad sa daan ng masasama, kundi sa daan ng karunungan. Uunahin ko ang karunungan kaysa kayamanan. Hindi ako alipin ng bisyo. Ako ay anak ng Diyos. Na mga kapatid, kailangan natin lakasan to ha. Ito ang pinakahuli nating sasabihin. Ako ay magiging karangalan, magiging kaligayahan ng aking mga magulang
ng aking pamilya, ng aking church, at ng aking lahi. Amen. Palakpakan natin ng Lord, mga kapatid. God bless you, and back to you, Sister Milen.